Hello mga ka-Clover, kamusta na po kayong lahat dyan? Sana po ang bawat isa sa atin ay nasa mabuti po tayong kalagayan. Bago ang lahat, ang video tips naman natin for today is about naman po sa laurel or bay leaf, or yung isa sa pinakamaswerteng plant ay ang ating bay leaf. Lagi ko pong sinasabi sa ating video, bago po ang lahat, disclaimer lamang po, ang bidyong ito po ay para lamang sa may mga positibong pananaw at naniniwala sa swerte at mga pamahiin. Na kailangan maging positibo kayo, kasi kung negative kayo dito, useless lang ang panonood nyo ng mga video natin, dahil kung negative kayo, wala rin naman mangyayari sa inyong pagpapanood, or skip nyo na lang, kasi kung negative kayo or hindi kayo naniniwala, ay nasa sa inyo na po yon. Usapan po natin ang about sa laurel. Ano bang meron sa laurel? Alam niyo ba po, ang salitang laurel sa Latin ay laura, at sa English naman po ay success and prosperity. Ang ibig sabihin nito ay simbolo ng tagumpay laban sa hamon ng kapalaran. Ang dahon ng laurel ay swerte sa mga negosyo at sa kahit anumang pangkabuhayan, napalakasin ang inyong negosyo na kumita ng maraming pera. Sa mga susunod na araw or maybe linggo, ay tatalakayin po natin or ibibigay ko po ang tips sa inyo about po kung paano gagamitin ang laurel na tayo'y suswertein, lalo na malapit nang matapos ang 2024. Kailangan paghandaan natin ang papasok ng 2025 sa paggamit ng dahon ng laurel, at may mga bilang ito. Ang mga bilang ng pagsusunog ng dahon ng laurel ay merong ibig sabihin nito. Sa ngayon ng video natin ay ang paano tayo magkaroon ng puno ng laurel. Siyempre, bibili ka, di ba? Or kaya may magbibigay sa iyo, mas maswerte. Ngayon sa akin, ang puno ng aking laurel ay binili ko talaga ito, kasi wala namang magbibigay sa akin, kasi bihira lang naman ang mga may bahay na nagkakaroon ng puno ng laurel. Bakit ko siya binili? Kasi alam kong ang laurel ay may dalang swerte sa ating buhay. Para sa mga taong positibo at naniniwala about sa laurel. Alam naman siguro nating may mga plantation din ng laurel. Kaya siguro ang mga plantation ng laurel ay isa rin sa kanilang maswerteng negosyo. Pero ang usapin naman ng pagtatanim ng laurel or pagkakaroon ng laurel sa ating bahay ay mas mainam ito, para meron tayong proteksyon, para tayo'y swertihin sa buhay. Hindi lang sa bibili tayo ng dahon ng laurel para susunugin, okay po yun. Pero iba pa rin po yung meron tayong sariling tanim na laurel sa ating bahay. Bukod sa alam naman natin ito ay isa sa pinaka-importanting ingredients ng ating pagluluto, kasi kapag walang laurel, hindi mabango yung ating pagluluto, kagaya ng adobo, di ba? Adobo, minodo at iba pa. At higit sa lahat, ang puno ng laurel ay iba ang hatid nito sa ating buhay. Dahil yun nga, ang ibig sabihin sa English ng laurel ay prosperity. At ayon din po sa Poinsoy expert, ang laurel ay isa sa pinaka malakas na pampaswerte sa ating buhay.
Ang isa pang ibig sabihin ng dahon ng laurel ay sumisimbolo ng korona, ng kapurihan at karangalan ng inang bayan. Kung tatalakayin pa po natin mga ka-clover, ang about po sa dahon ng laurel ay matatagalan po tayo. So, dito po tayo sa isang puno ng laurel kung bakit mas mainam na meron tayong kahit isang puno ng laurel sa ating paligid ng bahay. At kung kayo'y magkaroon man nito, mas magandang ilagay nyo sa entrance or sa gate ng inyong bahay o kaya naman sa harapan ng inyong pintuan. Ang aming puno ng laurel, ito po ay nakatapat sa aming pintuan. Ito po mga ka-clover, tingnan nyo po yung aming pintuan at tingnan nyo po sa harapan yan dun sa labas. Yung nakaharap dito sa aming pinto yung puno ng aming laurel. Kasi ang ating tahanan minsan ay hindi natin alam kung saan natin ipupwesto ang ating mga halaman. Kaya dapat tayong may mga positibong pananaw, kailangan alamin natin ang mga bagay na may maitutulong sa atin. Wala namang mawawala sa atin kapag tayo'y sumunod at mas magandang sumunod tayo para sa ikagaganda ng ating buhay kasi maraming gumagawa ng mali. Kaya kahit anong gawin natin na marami tayong mga pampaswerteng halaman sa ating bahay, kung mali naman ang kanyang pwesto, siguro hindi naman tayo mamalasin kundi wala namang mangyayaring maganda sa ating buhay. Kaya may mga videos po tayo soon na bakit saan natin dapat ilalagay ang mga halaman, kung saan sila ipupwesto. Kung nais nyo pong magkaroon ng puno ng laurel, napakarami po niyan sa online. Na kahit binili nyo lang po siya, mas maganda pa rin at least naalagaan nyo siya simula maliit hanggang sa paglaki niya na nasa inyo lang ang punong iyon. At mahirap din po magpabuhay ng laurel. Basta kahit anumang halaman ang itatanim nyo, bagong tanim, bagong lipat, huwag nyo pong paarawan. Itabi nyo muna sa isang tabi na hindi siya nagagalaw at hindi naaarawan. Para sa aking paniniwala, ang dahon ng laurel ay ibang aking pakiramdam. Kapag ako'y nagkakaroon ng isang swerteng halaman, iba talaga ang aking pakiramdam. Masarap at masaya sa pakiramdam. Ang saya ko talaga kapag ako'y nagkakaroon ng mga lucky plants. Napaka-fresh ng aking paligid. Stress reliever siya. Na ang pakiramdam ko ay hindi kami magugutom, hindi kami maghihirap. Yun po ang katotohanan sa aking pakiramdam kapag ako'y napapaligiran ng mga lucky plants. Mga ka-clover, piliing maging positibo sa ating buhay para nang sa ganon, gagaan din ang takbo ng ating pamumuhay. Kaya ito din po ang wish ko sa inyo mga ka-clover, na sana bawat isa po sa inyo ay magkaroon ng puno ng laurel sa inyong bahay. At sa susunod nating mga video ay tatalakayin natin ang about sa dahon ng laurel at pagsusunog nito. Kung ano ang ibig sabihin ng mga ito at ano ang kahinanatnan kapag tayo ay nagsusunog ng dahon ng laurel, dahil yan ay lagi kong ginagawa. Kaya mga ka-clover, kung gusto nyo pong malaman sa akin ang marami pang tips about sa mga lucky plants at hindi dapat gawin sa ating mga lucky plants, or kung ano bang dapat natin gawin sa ating mga lucky plants, please paki-subscribe na lang po ang ating channel, like and share. At patutunayan ko po sa inyo na kahit bago lang po ang aking channel, ay kaya kong patunayan sa inyo dahil marami na po akong kaalaman about sa mga lucky plants at hindi dapat gawin sa ating buhay
at ibig sabihin ng mga Finsoy expert. Dahil ako po ay mahilig talaga sa mga lucky plants. Addict ba? Addict talaga ako sa mga plants, lalo na yung mga lucky plants. Nako mga ka-Clover, may mga bagay akong hindi lang naman sa mga plants, kundi may mga bagay akong gusto kong i-share sa inyo. Kung dapat ilalagay natin sa ating bahay, kung saan dapat ilalagay sa ating loob ng bahay, kung anong dapat alisin sa ating loob ng bahay. Para tayo'y mamuhay ng mapayapa at masagana, dahil ang lahat ng na-experience ko about sa mga bagay na ito ay isi-share ko po sa inyo. Hanggang sa muli mga ka-Clover, maraming salamat!